Well, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Eto men, naging trending talaga to. Pinag-uusapan talaga to sa social media because nag-attend nga ako kahapon Friday ng grand launch or grand opening and ribbon cutting of course ng Startista Gallery. Ito nga yung parang Pinoy version ng Madame Tussauds. Of course, si Madam Lisa Macua Elizalde at yung husband niya ang may ang nanguna sa lahat ng ito. Of course, ayan, sa pagpasok mo pa lang, nasa loob nga pala ito ng Star City. No? So yung mga familiar sa Star City, pagpasok nyo yan, konting lakad pa, makikita nyo na yan. Meron yung hiwalay na ano, kasi nga, close yan at malamig talaga dyan. So, anyways, una makikita nyo si Lisa Macuha Elizalde. Alam niyo na sikat na nagbabale si Madam Lisa. So ayun ang kanyang resin. Eto of course naman si Manila Mayor Isko Moreno. Unang tingin ako naman madali kong maano. Tsaka sa suot, tsaka yung sa buhok. Medyo matangkad lang siya ng konti. Eto talaga si Lucy Torres and Richard Gomez, so mag-asawang Lucy and Richard. Si Lucy medyo parang nag-isip sila, pero si Richard Gomez ako hindi. Nakita ko naman si Richard Gomez kasi recently nakita ko si Richard Gomez. Eto lang, hindi ko medyo nakilala. Pero sabi nga nila si Senator Amy Marcos yon. So kayo nang bahala mag-judge kung ano man. Anyways, konting lakad, pasok pa kayo at yan makikita nyo na si Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Ito madaling makilala kasi syempre fresh pa sa ating memory ang pagwawagi niya ng gold. Of ganyan yung mga outfitan niya, talagang sporty. Ito dahil hindi ko na sila nakita recently yung look nila. Pero si ano to, Efren Bata Reyes at si Django Bustamante yon. So walk, papasok, yung ganun pa. Medyo maliit pa to. For sure, lalakyan din to in time. Kasi lalo pag marami na, dikit-dikit na. Ayan, unang tingin ako, dahil nakita ko naman si Rica Parelejo. Alam ko naman na si Rica Parelejo. Pero marami nagsasabi parang, lalo siguro yung mga hindi na inabutan si Rica, na artista noon, parang tingin nila si Katrina Halili, yun. Ito naman yung nakita natin kanina, si Angel Aquino ako. Malayo pa lang, unang tingin ko pala. Alam ko namang si Angel kasi ilang beses ko naman siya. Si Rian kasi medyo, yung beauty ni Rian, maraming medyo kahawig. So, yun. Kaya madali na lang yun. Eto naman, of course, nag-attend nga si Gladys Reyes. At isa nga siya sa tuwang-tuwa dahil meron na siyang resin figure. Ayan. Di ko lang tumagtabi sila pero parang magka-height daw. Sabi, nakakatuwa si Gladys kasi sabi niya talaga, ang pinabago lang naman niya, actually pina-approve naman muna, pinakita sa kanya. Sabi niya yung buhok, medyo pinabago niya kasi hindi raw siya nagaganong hairs, pero ito pwede na sa kanya. At ano daw, yung damit, ang Star City na ang pumili. Ito naman si Pops Fernandez, yung kanina, balikan natin si Gladys. At sabi nga, hindi raw yan dinoktor. Tsaka sabi ni Gladys, okay na yung height kasi kung tatangkaran pa, para hindi na talaga siya yon. Alam naman ng mga tao kung anong height niya, di ba? So, anyways, happy naman si Gladys. Marami siyang chika tungkol dyan. Actually, gumawa rin siya ng content tungkol dyan. Eto si Pops Fernandez, ano? Kasi siguro hindi na ako sanay na makita si Pops na long hair. Kasi recently nakita ko si Pops sa press con tsaka sa birthday ni Jun Lalin. May eksena yung buhok eh. Kaya nung humusga. Anyway, ito naman si Rufa Gutierrez. Ito pasado sa akin talaga. Nang nakita ko talaga si Rufa, sabi, yung medyo masyado lang talaga siyang matangkad. Dito sa part na sa yung manikin niya. Pero yung face, parang Rufa naman, caring naman. Okay naman talaga, pasado. At yun nga, hindi ko alam kung saan mas nahihirapan yung gumagawa ng resin figure, no? Kung sa lalaki ba or sa babaeng muka. Eto, una talaga promise, di ko nakilala yan. Pero sabi nila si Bea Binene yun. Ito naman si Wilbert Ross. Si Bea kasi, nakita ko naman siya at hindi naman, ito kasi mukhang bata talaga yung nonsense. So, medyo duda ako dyan sa part na yun. Si Wilbert, ito daw, si ano daw to, Astin Alviga yun, pero mamaya natin pag-usapan. Kayo na magsabi, kahawig ba ni Bea Binene or hindi? Pero may mga tinanong ako at sinabi naman nila, kahawig at nahulaan talaga nila na si Bea Binene. Ito si Wilbert Ross. Yung face naman, Carrie. Tsaka siguro depende sa facial expression. Kaya sobrang tangkad ng mannequin talaga yung ginawa dyan. Talagang sobrang tingala talaga ako. Ito si Astin Alviga since hindi ko pa siya nakikita at nakakausap ng personal So, hindi ako makapag-comment kung ano ba talaga ang look niya. Siguro nakita ko lang siya sa pelikula nung Manila's Finest, di ba? Character naman siya doon. So, walang makeup. Kaya hindi ko alam. Pero yun na. So, yan,
minsan kasi pag ano talaga, no, pag sobrang expressive yung mata, yung, at saka yung look nila kakaiba, mas madali silang gawa ng ganyan. Katulad dito, si Diana Zubiri ito, pero ako hindi ko talaga masyadong nakilala na si Diana yon, to be honest. Pero itong si Aramina, malayo pa lang, kinakita ko na, ay si Aramina ito. And of course, si Maui, madali kong nahulaan kasi nga, nag-attend si Maui at yan, nagpa-picture nga siya. Tuwan-tuwa siya kasi pareha sila ng height, pati yung hair, tsaka gusto niya pati yung texture daw, yung skin, tsaka yung damit, hindi naman daw siya ang pumili niyan. Pero obvious naman daw na na parang kinuha rin sa mga look niya noon, yung panonood. Yung sabi niya yung posing na gano'n, hindi raw yun ang posing niya. Pero kasi ang kinuna lang talaga pala sa ganyan, yung muka, yung face niya pinag-aralan. Eto naman, of course, si Aramina, again, balikan ko lang, obvious naman, di ba? Kitang-kita naman. Madali namang mahulaan, kahit na ano pang sabihin nyo, basta yon. Yan yung gown na yan daw yung ginamit sa Mano po, di ba? Yung, alam niyo yung halos kita na yung crack ng likod ng body ni Ara o yung sa gown niyang yon. Yung sinasabi niya halos parehas daw sila ng ilong talaga, pati yung dimples, pati yung medyo ng face. Yun nga, yung gown hindi siya ganun ka-revealing kasi tsaka nakatalikod naman yun. Sa likod naman kasi 'di ba sa gown, sa Mano po yung gown talaga, yung likod yung matinding-matindi. So, pasado. Eto, pag tingnan nyo, di ba parang ano naman sila? Parang nga silang twins eh. Natutuwa si Maui kasi talagang at least, kasing height niya daw. Yun. Pero si Maui, in fairness, hindi siya tumatanda. Siguro karoon lang ng konting sa face. Pero, ganun pa rin siya halos eh. Pareho pa rin. Although, na rin may, alam mo na, nakita ko yung mga anak niya eh. Pero parang pagtingin si Maui, parang dalaga pa rin. Ay, yan katulad niya na. So, kung si Maui yung tatanungin, pasado sa kanya yung yung kanyang resin figure. Marami lang kasi syempre, alam niyo naman sa Pilipinas, talagang marami ang madaling sumita, maraming madaling pumansin. Sabihin nila ganito, sasabihin nila ganyan. Tsaka, well, kanya-kanyang opinion yan. Siguro, yung mga nagbabash, punta na lang sila dun sa Startista Gallery sa may Star City, dyan sa Manila, dyan, para at least, sila na magsabi kung kamukha. Ito, unang tingin ko, of course, si Paolo Contis. Kaya sabi ko, baka mas madaling makuha ang mukha ng lalaki. Kasi mukha ng lalaki, unang-una siguro, hindi naman silang nagme-makeup lagi eh. So, mas madaling matandaan yung face nila. Di ba mas madaling makuha? Siguro kasi ang babae, di ba pag mini-makeup pa, nagbabago ang itsura. Eto, natuwa ako kasi medyo malikmata ako kasi magkatabi si Michael Flores. Tapos bigla yung katabi niya na pala yung yung resin figure niya. So ayan, si Michael V, nakakatuwa siya kasi sa malapitan, nung tinignan ko yung face niya, medyo ang ganda ng texture. Ganda ng mukha, pati yung color. Siguro bagong-bagong ganda. Balita, 2030 yan ito eh. Grabe naman, Ted. Kasi Q&A mo lang. Q&A mo lang. Aga mo. Again. Ano yung kapag natin? Siyempre, tayo naman, pinit natin talaga sa schedule. Dahil at least meron ng parang madamduso dito sa Pilipinas, which is siniwala ng Star City. Parang hindi na sila pumunta ng Hong Kong, ng Singapore, di ba? At saka, may sariling atin na. Supportahan natin yung sariling atin. At yung Star City, talagang kinalakihan ko to eh. Dito ako lumaki. Mga date mo, yung mga date, yung bata ka. In fact, last December, dito namin ginanap yung birthday ng anak ko. We officially opened the Startista Gallery, a new fun addition to Star City where hyper-realistic statues of beloved Filipino icons come to life. This project began as a vision of my husband, Fred J. Elizalde. Fred, congratulations.
create a space where guests could celebrate Filipino talent in a fresh, engaging, and highly shareable way. To our media partners, we invite you to explore, capture content, and share the story of this uniquely Filipino experience. The statues are cordoned off for preservation, but positioned for great shots. So, Celebrities, yung mga bisita po natin, to please stand at the back of Boss FJE. Lahat po ng mga kasamaan ko po sa showbiz. In-invite ko po yung mga kasamaan ko sa showbiz. All celebrities po, mga bisita po, to stand at the back of Boss FJE. Yung ating mga other celebrities, yung mga kasamahan ko sa showbiz. Ito po tayo. Alright. So, would like to invite all the celebrities to please stand po at the back of FJE or beside Boss FJE and everyone, boss. Here we go. 3, 2, 1, go po. Right now, Startista Gallery here at Star City, now open. Pasok na po tayo, guys.